Naku po, Israel ilalabas ang pangmalakasang sandata sa pagsupil sa militaring Hamas. Susuyurin bawat sulok hanggang tuluyang maubos sa mga liderato. Kaso lang, may mga hostage pang hawak bilang huling barahan nila. At ano kaya ang dahilan sa likod ng biglaang pagpapasabog ng US ng mga high explosives sa nuclear test site sa Nevada na ikinabahala ng Russia at China? Naglipa na ang mga katanungan sa ating isipan. Mga misteryo at kaguluhang hinahanapan pa rin ang kasagutan. Kaya maging mapagmasid at maging alerto dahil ang ating mundo ay nababalot ng elemento. Ang Israel ang isa sa pinaka-advance kung usapang modernisadong armas panggera at ang US ang pangunahing supplier nila sa materyales at pera. Kaya matatag ang alyansa ng dalawang bansang ito at isa ang IDF o Israel Defense Forces sa pinakamalakas na militar hindi lang sa Middle East kundi sa buong mundo. Ang Gaza Strip na dating pinamumugaran ng militanteng Hamas ay naging ground zero kung saan walang kumpayang pagbobomba at airstrike. Sa katunayan, halos ubos na ang mga liderato ng Hamas at nagwatak-watak na ang iilan. Hostage ang isa sa pinangahawakang baraha ng militanteng grupo, ngunit walang humpay ang paglusob ng IDF. Pinakawalan nila ang dalawang US citizen hostages na ngayon nakabalik na sa Israel. Has declared it will fight until victory as Hamas shocked the world by releasing 2 American hostages on what they called humanitarian grounds. Tinangay nila ito noong October 7 kasabay sa paglusob nila sa southern Israel at lahat ng hostage ay dinala sa Gaza Strip, pugad ng Hamas. Bukang bibig ng marami na parang impyerno ang pamumuhay sa Gaza. Paano na lamang kaya yung mga hostages na mismong naroon? Kahit nagpakawala ang Hamas ng mga hostages ay hindi ito sapat na rason para maging malambot ang IDF at tila ba mas naging porsigido sila na tapusin ang ugat ng kasamaan sa rehiyong ito. Halos lahat ng modernisadong armas pandigma ay gagamitin sa pagsupil sa militanteng grupo. Kahit may tunnel system man ng militanteng grupo ay walang kaabog-abog na winalis bawat sulok. Isa-isahin natin ang mga high-end military equipment na ipinagmamalaki ng IDF bilang parte ng kanilang arsenal. Pero bago yan, tila nawindang ang Russia sa biglaang pagpaparamdam ng US. Oras lang ang lumipas pagkatapos isawalang bahala ng Russia ang nuclear test ban Triati, ay agad nagpasabog ang US sa NTS o nuclear testing site nito sa Nevada, Las Vegas. Ang nasabing Triati ay napagkasunduan noong 1963 na pinirmahan ng US, Soviet Union at UK sa kabiserang lungsod ng Russia and Moscow. Ang pangunahing layunin ng kasunduang ito ay tapusin ang maaaring dulot ng nuklear sa publiko at kalikasan. Ang pinakahuling underground nuclear test ay noong pang September 23, 1992. Ano nga ba ang gustong ipahiwatig ng US sa pagpapasabog nila? Hudyat na ba ito ng malawakang gera sa buong mundo? O ipinapakita lang nila yan bilang mensahe na ang US ay numero 1 pa rin kung usapang lakas militar? $3.8 billion, ganyang kalaki ang military aid ng US sa Israel ngayong 2023 pa lang. Bakit nga ba ganun na lang ang suporta ng Estados Unidos? Dahil tiwala sila sa kapasidad ng Israel sa teknolohiya at mga utak nito sa likod ng kanilang gawang mekanismo. May 169,500 active personnel at 465,000 reserve personnel. Kung usapang land power naman ay mayroon silang 2,200 na tangke at 530 na artillery. Hindi rin basta-basta ang kanilang air power na may 196 na F-16, 83 na F-15, 30 ang F-35 at 185 na helicopters. Sa naval power naman o armas pandagat ay nariyan ang 49 patrol and coastal combatants
tulad ng barkong pinanghaharang ng China sa ating mga mangingisda at may 5 submarines din ng Israel. Mga anti-aircraft na talagang hindi lang butas ng karayom kundi butas ng sinulid ang susuungin ng kalaban bago makalusot sa depensa. At syempre ang kanilang pinagmamalaking Iron Dome na isang mobile air defense system. Tinatalang higit 1,000 missile ng Hamas galing sa Gaza ang na-intercept o pinigilan ng Iron Dome. Pangilan na nga ba ang Israel sa global military rankings ngayong 2023? At ganun na lang kataas ang respeto ng marami sa kanila. Ika-18 ang Israel out of 145 na bansa ayon sa globalfirepower.com, isang komprehensibong source kung usapang Global Power Index. Habang ika-32 naman ang Pilipinas na sinusundan ng South Africa at North Korea. Nangunguna pa rin ng US, ngunit gahibla lang ang agwat sa Russia at China na alam naman natin na iisang hanay lang sila.